Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ako po si Brother Gilbert Del Valle ng Calamba at ako po ang natasang magbahagi ng salita ng Diyos para po sa ating tinapay mula sa langit. Bago po ang ating scripture reading ay inanyahan ko po lahat tayo po muna ay manalangin. Ama naming Diyos, mapagpalad dakila, marami pong salamat sa panibagong buhay at kalakasan na pinagkalob niyo po sa aming lahat. Palayan niyo po ang bawat isa ng karunungan na nagbumula sa inyo upang maunawan at maisabuhay namin ng mga aral na matatanggap namin mula po sa inyo. Pangunahan mo po ang gawain ito, tago niyo po ako sa inyong likuran at ako'y inyong basbasan ng inyong kapangyarihan upang maibag ko po ng maayos ang inyong pong mensahe sa mga ito. Ito po ang aking samot dalangin sa ngalan ng bugtong anak na Panginoong Hesukristo at sa pagkikisa ng banal na Espiritu Santo. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Ang ating po scripture ngayon ay mababasa natin sa Judges 9:30 to 33. Sa verse 30 po, nang marinig ni Sibol ang pinuno ng lungsod ang mga salita ni Gaal na anak ni Ebed ay nag-aalab ang kanyang galit. Sa verse 31 po, lihim siyang nagsugo ng mga mensahero kay Abimelech na nagsasabi, si Gaal na anak ni Ebed at ang kanyang kamag-anak ay dumating sa Shechem at sila inudyukan ang lungsod laban sa iyo. Sa verse 32 po, kaya't bumaon ka sa gabi, ikaw at ang mga taong kasama mo at magabang kayo sa parang. Sa verse 33, sa kinaumagahan, pagsikat ng araw, bumaon ka maaga at lusubin mo ang lungsod. At kapag lumabas si Gaal at ang taong kasama niya laban sa iyo, gawin mo sa kanya ang kaya mong gawin. Ito pong sa Judges 9:30 to 33, ang kabuuan po ito ay nagkawatak-watak ang relasyon ni Abimelech ng mga taga Shechem. Ngayon ay bagong kalaban si Abimelech, si Gaal na anak ni Ebed. Si Gaal ay isang dayuhan na biglang sumulpot sa Shechem at hinikayat ang mga tao na magrebelde laban kay Abimelech. Sa Judges 9:30-33, papasok sa eksena si Sibol, ang gobernador ng Shechem na tapat pa rin kay Abimelech. Dito natin makita ang simula ng digmaan sa loob mismo ng Shechem. At sa pangalawang point po, sa isang pagtitipo nagyabang si Gaal. Sino si Abimelech? At sino si Shechem para paglingkuran natin siya? Di ba't anak siya ni Jerubbaal? Paglingkuran nyo ang mga lalaki ni Hamor na ama ni Shechem. Bakit natin siya paglilingkuran? Hinamon niya si Abimelech at sinabing siya ang mamumuno, tatalo niya nito. At nang narinig naman to ni Sibol na pinuno ng lungsod, nagalit siya pero hindi siya nagpadalos-dalos. Palihim siyang nagsugo ng mensahero kay Abimelech para ipaalam ang plano ni Gaal. Payo ni Sibol, lumusog ka sa gabi, magabang kayo sa parang pagsikat ng araw. Salakayin mo agad ang lungsod. Kapag lumabas si Gaal, gawin mo ang lahat ng kaya mo sa kanya. Ibig sabihin, gumamit si Sibol ng estratehiya, ambush sa umaga para sorpresahin si Gaal at ang mga kampi niya. At sa pangatlong talata po, sa tagpong to, tatlong bagay ang malinaw. Ang bunga ng kasalanan ay kaguluhan. Dahil sa madugong pamumuno ni Abimelech, nagkaroon ng rebellion sa loob mismo ng Shechem. Ang masama ay kakalabanin din ng masama. Si Gaal ay hindi rin matuwid. Isa rin siyang oportunistang gustong agawin ng kapangyarihan. Masamang tao laban sa masamang tao ang labanan dito. May mga tao pa rin tapat sa maling leader dahil sa pakinabang. Si Sibol ay gobernador dahil kay Abimelech. Kaya pinotektahan niya ang posisyon nilang dalawa kahit alam niyang hindi tama ang lahat. Ang gulo ay natural na resulta ng maling pundasyon. Kapag ang isang pamilya, grupo o church ay naitayo sa kompromiso at kasalanan, huwag magtaka kung may Gaal na lilitaw para maghasik ng gulo. Ang solusyon ay hindi palitan ng leader, kundi bumalik sa Diyos. Mag-ingat sa mga Gaal sa buhay mo. May mga taong darating para magyabang, manira at mag-udyok sa iyo na magrebelde. Sa magulang, sa pastor, sa boss, pero tanungin, maka-Diyos ba talaga ang motibo nila o gusto lang nila ang kapangyarihan? Ang estratehiya na walang patnubay na Diyos ay panandalian lang. Magaling ang plano ni Sibol at nanalo nga siya, pero hindi ito naayos ang tunay na problema. Sa huli, pareho pa rin napahamak ang Shechem at si Abimelech. Ang karunungan ng tao ay hindi makakalutas sa problemang spiritual ang ugat. Sa ating pagtatapos po, sa conclusion, ang mga estratehiya at karunungan na walang patnubay ng Diyos ay panandalian lang at ang dulot nito ay kapahamakan. Tayo pong lahat ay manalangin. Salamat
Salamat po Panginoon sa inyong patnubay at gabay, kaya kami po ay iyong tinutuwid upang hindi kami umasa sa sarili naming karunungan, kundi sa wisdom na nagmumula po sa inyo. Gabayan niyo po ang bawat isa sa amin upang kami po ay gumalaw ng naayon sa inyong katuwiran. Salamat po sa inyong biyaya. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Marami pong salamat sa lahat ng nakiisa sa umagang ito at naway patuloy po tayong sumubaybay sa tinapay mula sa langit tuwing alas 5 ng umaga araw-araw. Sa Diyos po ang lahat ng papuri. Amen.